Blessed morning everyone. Welcome po sa Take 15. Ang devotion po natin for today is from the book of Jeremiah 8. Then bago po tayo magsimula, let us open this in prayer. Father God, King of Jesus, the King of Judah, the Lion of Judah, the King, Lord God of Israel, the King of Jerusalem, we thank you for your goodness and your love. And we thank you, Lord God, that truly you will satisfy our soul, Lord Jesus, by Lord God, by Lord Jesus, purging us, Lord God, by your word, O God. Teach us, Lord God, the way, Lord Jesus, O God, that we should go. And we thank you, Lord God, for the new revelation, Lord God, the fresh manna, Panginoon. Lord God, sa pagsasaliksik namin, Lord God, ng iyong salita, Lord God. Nawa, Lord God, matutunan namin ito, Lord God, at magbigay po, Panginoon, Lord God, ng changes, Lord God, transformation sa bawat mga anak mo, Lord God. Allow us, Panginoon, Lord God, to break through, Lord God, and spiritual, Lord God, maturity, O God. Maraming salamat for your goodness, Lord God, for today. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Dito po sa Jeremiah 8 po, dinidiscuss po dito ni Jeremiah kung gaano kasama yung ginagawa nung nation nila. Kumbaga dito pinakita po yung mga yun nga, pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, pagiging greedy sa salapi, um, hindi pagsunod doon sa kautusan ng Panginoon. Kumbaga marami silang nagagawa na abominable sin sa harap ni God. Kaya dito, sabi niya nga po dito sa 5, why has these people slidden back? Jerusalem and the perpetual backsliding, they hold fast to deceit. They refuse to return. Ibig sabihin yung nangyayari dito sa mga mamamayan dito, nagsa-cycle lang po sila, paulit-ulit sila sa pagkakasala. Ibig sabihin, winarn na sila dati pa ni God, nagbago onte, tapos bumalik din. Tapos merong warning ulit, then makikinig saglit, then babalik na naman dun sa norms. Kumbaga, yung kasalanan, umiikot-ikot lang sa kanila. Bakit? Kasi nga, ang kulang po nila dito sa nakikita ko is the fear of the Lord. Parang lagi silang naka-focus or naka-fix yung eyes nila doon sa grace ni God. Pero, dapat nga, yun nga, sa natin, sa generation po natin ngayon, kailangan kilala natin yung King natin. Siya yung Father natin, He is a sovereign. Um, Kumbaga, si Father God, grabe siya ka-loving, pero ano pa rin po siya, judge pa rin po siya, man of war pa rin po siya, at kaya pa rin po niya na parusahan yung mga tao sa simula pa nung dito sa Old Testament hanggang sa ngayon. Kasi hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ganun si God. Kailangan alam natin, kilala natin yung nature, yung culture ng natin, ng king po natin. Kailangan po saliksikin po natin kung sino po si God. Kasi sa pagkilala po natin sa kanya, mas lumalago po yung relationship po natin sa kanya. Mas the more na nagpapakilala si God sa atin. Kasi sabi nga, 'di ba, seek and you shall find, knock and the doors will be opened. Kumbaga, kailangan po sa panahon po natin, sinisik po natin kung sino si God. Nang sa gayon, lumago po yung po natin, yung pagkilala po natin sa Kanya. Kasi once nakilala po natin siya, mas alam natin kung paano siya i-please, kung paano tayo lalapit sa Kanya, kung paano tayo makikipag-usap sa Kanya. Kasi minsan yung mga nangyayari po sa mga tao, hindi lang dito sa panahon ni Jeremiah kundi sa panahon din po natin ngayon, marami pong nangyayari na cycle o ilang ulit na nag-cycle. Kumbaga, hindi natututo. Kasi pag di ka natuto dun sa dinidiligan sa'yo, mas pahirap ng pahirap yun. Kumbaga, ang mangyayari, mas matututo ka siguro sa hard way.
na ano, 'di ba yun nga, mas masakit yun. Kailangan ano pa lang, may dinidil pa lang siya sa'yo mildly pa lang, kailangan i-discern mo na kaagad, ano bang tinuturo ni God sa akin, ano bang dapat kong baguhin. Kailangan ayun po yung ano po natin, yung, gawin po natin. Pero ano, dito po sa ano, sa Jeremiah 8 pinakita din po dito yung, sabi niya dito sa 17, "For behold, I will send serpent among you, the vipers which cannot be charmed, and they shall be bite you, says the Lord." Ibig sabihin, si God yung nag-ano nun, nagsalita nun. Kumbaga, yung sabi niya, ano, grabe no yung serpent, 'di ba? Parang gagamit talaga siya ng serpent para lang, yun nga, ma-stop yung mga ano, ginagawa ng mga tao. Kaya niya talagang lipulin yung mga tao. Kaya nga po, ah, kailangan po is magkaroon po tayo ng fear of the Lord lalo na sa panahon ngayon. Sa masyadong libang yung mga tao sa mga gadgets, masyadong busy sa makamundong bagay. Kailangan hindi mawala yung ano natin, yung ginagawa natin sa ano, sa pagkilala sa kanya, sa pag-worship sa kanya. Pupunta tayo sa place of ano, refuge. Kasi ang naisip ko kasi, ang tunay naman talaga nating tirahan is the kingdom of heaven. Then si God, siya yung Father talaga natin. Tapos, tagapagmana po talaga tayo, seated at the right hand of Jesus Christ tayo. Ibig sabihin tayo, mayayaman talaga po tayo, kaya hindi talaga natin kailangan na habulin yung pagpapala ni God. Kasi lahat ng yun, ano yun eh, kumbaga smoothly, ibibigay niya yun sa'yo. Basta ang lagi mo lang gawin is acknowledge mo siya, i-deny mo yung sarili mo na lahat ng ginagawa mo is siya yung gumawa. Tapos yung lahat ng blessing na tatanggap mo, i-bring mo yun sa ano, all for His glory alone. Huwag mong i-claim yun kasi kaya na-stop yung blessing. Kailangan ibigay mo lagi yung glory kay Father God na siya yung gumawa nun, siya lahat ang source nun. Hindi ikaw, kumbaga instrument ka lang ni God. Kaya kasi ang ginagawa kasi ni Holy Spirit, ni Father God is ano eh, ibe-bless ka niya exceedingly and abundantly para ma-exalt yung pangalan niya. Kumbaga makilala yung name ni God sa buhay mo. Kasi kaya nga dapat nga nag-iingat po talaga tayo sa lahat ng mga ginagawa po natin, kasi sa lahat ng action na gagawin natin, ang dala-dala natin is name ni God. 'Di ba? Kaya siya gumagawa ng mga wonderful testimony, kaya kanya binibless. Kasi for His name's sake, kumbaga, through you makilala nila kung sino si God. Kaya lang dapat careful nga po tayo doon sa lahat ng action na gagawin po natin. Tapos dito po yung ginawa naman dito ni Jeremiah, nag-mourn po siya dun sa ano, sa mga tao. Sabi niya dito sa 18, "I would comfort myself in sorrow, my heart is faint in me." Yung kumbaga nalulungkot po talaga si ano, Prophet Jeremiah dun sa nangyayari dun sa ano sa mga mamamayan dito. Yun po. Kailangan din po yung ginawa dito ni Jeremiah is gawin din po natin. Kumbaga, magkaroon tayo ng compassion dun sa mga tao sa paligid po natin kung nakikita natin na nananatili sila doon sa kasamaan o sa kasalanan. Kailangan i-ano po natin, confess natin, mag-standing in the gap po tayo para sa kanila nang sa gayon tingnan sila ni God, kasi God is holy, we must be holy. Kumbaga pag lumalapit sila kay God, hindi sila pinapakinggan kasi nakapaside yung yung kumbaga yung hindi siya tumitingin. Pero dahil nga righteous ka,
Kumbaga, ang nakikita sa bawat isa sa atin is yung blood ni Jesus. Mismo si Lord Jesus ang nakikita sa bawat isa sa atin pag pumapasok tayo sa presence ni Father God. Kaya nga, through you, kasi ni-roll mo, kumbaga, present po yung mga tao, kaya tiningnan sila ni Father God. Kinaawaan sila ni Father God dahil sa'yo. Dahil ang sumasayo kasi is si Lord Jesus. Then, 'di ba, lagi nating tatandaan, templo tayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga po, hindi, wag natin i-treat yung sarili natin na basta-basta lang, or parang nakikita lang natin yung yung sarili natin katulad ng mga unbeliever, kasi po tayo, inequip niya na tayo, minold niya tayo, kumbaga, transform niya na po tayo. Kailangan lang po is yung walk natin talaga is maayos. I-allow natin si God na siya yung manguna sa bawat isa sa atin. Ma-overcome talaga po natin yung kasalanan. Then, sa bawat isa sa atin ay yung makita rin ng mga tao dun sa paligid natin, sa school or sa trabaho natin, sa mga company, kung saan tayo pumapasok. Kumbaga, magkakaroon din sila ng ng light. Kumbaga, makita nila, oh, tunay nga na anak to ni God. Yun, makikita kasi nila yun sa sa action po natin. Yun po. Kasi sa mga po, sa mga testing and trials na nararanasan po natin, lagi po natin isipin, inaayos lang po tayo. Tinetest tayo by fire. Um, um, lang naman po yun, pansamantala lang. Kumbaga, dadating din yung yung victory mo. Kailangan lang po wag tayong sumuko, kasi si God, inaalalayan niya po tayo, hinahawakan niya yung kamay natin para ma-overcome po natin yon. Um, yung katulad ng footprint in the sand, di ba po? Siya nagko-comfort sa atin, siya yung nag-strip sa atin, tinatanggal niya yung mga paraphernalia o latak ng kasalanan pa sa atin. Kaya may mga mga testing na nangyayari na parang nasa-shake tayo. Natin, i-lift up natin yun sa Panginoon. Po tayo, mag-set po tayo ng time. Kumbaga, isa-isahin natin po yun, yung mga kung saan tayo nahihirapan, yung mga burdens, worries natin. Kasi dapat itong puso natin, kumbaga, hindi puno. Kumbaga, empty, talaga siya, malinis talaga. Kailangan yung nasa heart natin, sabihin po talaga natin kay God, nang sa gayon, i-rescue niya po tayo. Kasi nga, ang mga burden na yan, dapat hindi mo lang yan inaangkin pansarili lang na kumbaga sasarilinin mo para mo overcome. Hindi po, kasi ang si God po yung magtutulong sa atin para ma-overcome. Kailangan lang po i-surrender mo lahat-lahat ng meron ka sa kanya, kasi doon ka magkakaroon ng level up or na acceleration or ng spiritual maturity. Then once na empty na yung yung heart natin, then pwede mo na yung mag-declare ka ng ng mga verses or promises ni God. Kung sa mga marunong mag-warfare, ilaban mo. Huwag ka papayag na kumbaga madumihan yung yung name mo. Kasi yung dala-dala mong name is name ni Lord Jesus. Sumasayo siya. Kaya pang-ingatan po natin talaga yung pangalan po natin. Kasi sa talaga natin, sa walk natin, may time po talaga na yun nga, may mga hindi laging on fire. Meron talagang moment talaga na na parang weak yung mo, spirit mo, or dumadaan ka sa sa process of healing. Ay, allow lang natin si God, kasi siya naman po yung magtatayo muli sa atin. 'Di ba nga po, lagi nating tatandaan si Lord Jesus nga, na test siya, 'di ba po, dinuraan, nilatigo, lahat ng mga masamang 'di ba? Ginawa talaga sa kanya, yung mga hindi magagandang bagay.
sinaktan siya, ilang lata yung natamo niya, maduguan, pinako sa krus, 'di ba po? Grabe yung testing na yun, pero after nung testing, 'di ba po, kasunod nun victory, life ang kasunod nun. Na kahit nga na sobrang makasalanan ng tao, binigay niya pa rin yung buhay niya para sa atin, 'di ba po? Binigay pa rin ni Father God yung buhay ng anak niya para lang sa atin na makasalanan. 'Di ba grabe yung pag-ibig, yung love na binigay po sa sa bawat isa sa atin. Overwhelming love na hindi mo talaga ma-express, 'di ba?